Overrated ba ang inasal chicken Bacolod? Alamin natin mga kapwa ko humans. Sabi ng taong to, amazing daw at superb. Sabi mo yan ha, sige, tignan natin. Ako nga pala si Geheri at pumunta ako sa pinakamalayong branch ng inasal chicken ng Bacolod to find out. Chicken inasal. Oh, ito dapat ang flagship nila, 'di ba? Dito dapat sila nag-excel. But no, mas dry pa to sa jowa mo. Maliit, hindi enough and marinade, kaya wala kang masyadong malasahan. 3 out of 7 kanse. Puro asim lang nalasahan ko. Hindi ako expert sa kansi, pero 'di ba dapat may beef flavor pa rin? Ito wala. Matigas ang langka, matigas ang baka. Parang lahat ng pwede nilang patigasin, pinatigas nila. 2.5 out of 7. Sisig. Dito ako pinaka-nainis. Ang dali lang gumawa ng sisig eh. It's hard to mess it up but they actually managed to do it. Nasa na yan of crispy bits na wala. Nasa ng gelatinous parts. Pucha, yun yung pinaka-important na part ng sisig arguably. Bakit ka mo? Kasi walang mayo. O kung sisig purist ka naman, wala ding utak. Parang yung gumawa ng recipe nila, walang fats or skin, puro laman, kaya wala yung crispy at fatty texture. Diba dapat gawa to sa mascara o tenga ng baboy? Pero kahit walang taba, na high blood pa rin ako. 10 out of 150 is all. Kita mo gaano kaliit yan. Kinuha ba nila to sa Taylor Swift ng mga manok? Sobrang dry din, parang wet packs na o ginawang raisins. 2 out of 7. So overall, overrated ba ang inasal chicken Bacolod? Sa experience ko, isang malaki at juicy na oo. I'm not here to judge, pero baka may pagkamasokista tong si Albert kung amazing sa kanya to. Pero baka naman dito lang yan sa branch na nakainan ko. Malay mo magustuhan mo kung masokista ka din.